Guys, part 6, part 7, di makalimutan ko na kung anong part na to. So guys, ang sinasabi ko guys, observation lagi. Obserbahan natin yung mga kalapati natin. So ako, ang dami kong pwedeng i-share. Gusto ko lang muna tumutok do sa pagpapakain. So marami, yung sa trapping, yung sa mga anong gagawin, mga ganon. So pwede kong ituro uli sa inyo kahit pabalik-balikin natin, wala namang problema. So marami kasi nagtatanong yung sa one day eat. So yun yung sistema na ginagawa ko. Observation lagi. Guys, inuulit ko, hindi porket nag one day eat kayo, ginadyetan nyo yung kalapate ninyo. Binibigay nyo lang yung dapat na kailangan na walang nasasayang na pagkain, na hindi tapon-tapon, na sayang ang patoka, mahal ang patoka, at makikita mo na maliksi yung mga kalapate mo dahil nga sakto lang yung dapat nilang kainin. So hindi porket sinabi kong one day eat, ay madidieta, isang beses lang kumakain. So hindi kailangan ganon. Inuulit ko guys, dapat ang kalapate natin, pag nag one day eat tayo, hindi pumapayat. So pag pumapayat yung kalapate mo, kailangan mong dagdagan yung patoka nila. So yun, observation, obserbahan mo yun. Yung sinabi ko naman sa inyo, yung importansya, kung wala kang panahon, kung wala kang nagtatrabaho ka, maganda tong one day eat para sa mga kalapate mo. Kung wala ka namang ginagawa, pakain ka ng 2 beses isang araw, kahit magpakain ka ng 4 na beses isang araw, wala namang problema. Pag pakain ka ng 3 beses, walang problema. Sinasabi ko, yung sistema na ginagawa ko. So kung gusto nyong gayahin nyo. Kung hindi naman, kung parang tingin nyo naman hindi maganda para sa kalapate ninyo, kaya nyo naman magpakain ng 2-3 beses sa isang araw. So walang problema. So ang sinasabi ko lang dito, kung yung sistema na ginagawa ko, kaya ko sinishare sa inyo, baka mahiyang din sa inyo, sa oras ninyo, sa mga kalapati natin, hindi nasasayang yung mga pagkain, hindi nasasayang yung mga binibigay natin sa kanila, na tapon-tapon lang dyan, tapos makikita mo silang maliksi sila, tapos nakikita mo na nadidisiplina sila sa pagkain. Guys, yung mga YB natin, hindi naman kagaya yung mga wildbird Pagka ang motivation ng mga wildbird, bigyan mo pares, bigyan mo ng yung mga young bird natin, o mga kalapati natin, ang nagiging motivation din nila, isa sa nagiging motivation nila yung pagkain, na alam nila pagka uwi sila, kakain sila, pagkagaling nila sa raging, kakain sila. So ganun lang yung guys. So guys, naulit ko mahirap kasing magsalita nung nagmamadali ka, yung gusto mo lahat masabi agad, tapos yung oras, na tinitignan mo yung oras kung anong oras na. Kung meron man akong medyo hindi tama o hindi mali na o pasensya na, o kung meron dapat baguhin, o kung dapat kung meron kayong alam, so PM nyo lang ako, wala akong problema. Para, Sir Mike, mali yung ganito, dapat ganito, gano'n. PM nyo lang ako, tapos pag-usapan natin. Tapos, pagka maganda naman, i-share natin dito yung mga kaalaman ninyo. Lalo yung kung mga nagpapakain kayo ng one day eat. So, Sir Mike, paano naman pakainin yung mga stock bird na nasa stock bird ng isang beses isang araw? So, ang ginagawa ko kasi, yung mga stock bird ko, yung mga breeder ko dyan na nakakasa, isang beses ko lang pinapakain. Yung mga may-breed, naka-breed yung mga kalapate, may mga inakay. Yung iba parang tanga lang kasi mag-comment Pwede ba yan sa may inakay? Alam mo na nga hindi pwede. Na mababansot pag pinakain mo na isang beses, tatanungin mo pa nga, ibis na mag-comment ka na maayos mga guys, yung mga hindi yan pwede sa isang beses, isang araw, yung mga may YB kasi nga mababansot sila. Ganun mag-comment. Turuan natin yung mga nanonood, turuan natin sa comment section kung paano yung tama, hindi yung puro kalokohan na lang yung pinaggagawa natin sa buhay. So yun, gaano ba karami yung binibigay ko pagkain dun sa mga breeder ko at saka dun sa mga stock ko. So guys, kung ano yung ginagawa ko dun sa mga flyer ko, na hinipo ko sila na flyer naman natin, mga stock bird natin, wala namang problema Nasa inyo kung pakainin nyo, kagaya ng ginagawa ng mga sa young bird natin, pakainin nyo, isang kainan nila, walang problema. Pero ang sinasabi ko kasi sayang. So pwede naman hindi masayang yung pagkain. So ganun din binibigay ko kagaya sa flyer.
hipuin ko lang yung ano nila. Kung may 20 ako, hipuin ko lang pagdating na hapon, pagka medyo may laman pa yung ano, okay na yun. Kung 100 yung stock bird mo dyan, o 50 yung stock bird mo dyan, okay na yun, makakatipid ka sa pagkain isang beses ang araw. Hindi naman nila kailangan tumaba. Wala namang ginagawa yung mga yan, kondisyon yan. Kahit man ikaw nasa loob lang ng kulungan, wala ka namang gagawin, kondisyon ka, tataba ka ng tataba. So hindi nila kailangan kumain ng marami. So yun yung masasabi ko, kaya hindi nila natin kailangan patabain yung mga stock bird natin kasi nga hindi rin maganda. So kailangan sakto lang din yung katawan nila. So paano naman doon sa mga breeder na nasa cage? Gaano ko ba sila karami pinapakain yung mga nasa breed? Ang ginagawa ko, sa akin kasi isang takot sa isang pair na kalapati ko, isang takot ko lang. Isang ganun ko lang. Yun na yung pagkain nila maghapon. So, sa inyo, gawin nyo rin. Kung, depende kasi sa dakot natin eh. Sa akin, medyo depende kung bata o mas malaki yung dakot. So, ganun na rin. Dakotin nyo, bigyan nyo ng pagkain, tapos tignan nyo sa hapon. O kaya, may takalan kayo, maglagay kayo ng takalan, tignan nyo sa hapon kung meron pa laman yung butsi niya. Pagka meron pa laman yung butsi niya, ibig sabihin, sakto na uli yung binibigay natin na pagkain sa kanila na ganun. So, maglagay ka na lang ng takalan mo, okay, para kahit wala ka man sa bahay, utos mo lang, at least, ganyan, bigay lang ng bigay yung uutosan mo kung paano karami yung pagkain na bibigay. Kasi ako, dakot lang ako ng dakot sa mga kaya mas mabilis ako magpakain pagka sa mga naka breeder cage dito. So, ganun lang 'yon. So, yung mga breeder natin, yung mga breeder naman natin na may mga anak, gaano ba karami yung binibigay na pagkain diyan. So, 7 minutes na naman guys, 7 minutes, pasensya na.